Hello, everyone. You're watching iRadio LA. Pastor Toots Sister Oy, of Cross Culture Community of West Covina. Please click and subscribe. and we'll see you there. God bless iRadio and God bless you. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Ikaw ba ay mayroong mga problema? Madalas malungkot kapag nag-iisa. May alam akong sa'yo ay magpapasaya, at siguradong lungkot mo'y mapapawi nila. Salita ng Diyos binabahagi nila upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Kaya naman halika na at manood ng sa iRadio, at tiyak ikaw ay liligaya. iRadio, ang sure sasaya ka dito. Ang pagpapala'y lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. I'm sure sasaya ka dito. Ang pagpapala'y lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Sa iRadio mga host ay nakakamangha. Talagang full church, hindi nakakasawa. Mga blessings ay pinabahagi nila. Kaya si Lord talagang pinagpapala sila. Dito ay talagang talented ang lahat. Mapakanta o sayaw, hindi nagpapaawat. Kaya't halika na sa iRadio, tumutok ka na upang ang araw mo ay maging masaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala'y lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala'y lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala'y lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala'y lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi,
Diyos ay buhay. Okay, thank you. FSR Band, yan ang Diyos ay buhay. Good morning sa inyong lahat. Magandang gabi. At maulan, bumabagay sa Los Angeles. Ito po ang iRadio. Araw po ng Monday, February 16. At katatapos lang ng Valentine's Day. And hope na naging magandang at maromantic ang inyong Valentine's Day. At kamusta naman na inyong weekend? I hope na naging maganda dyan. At beautiful and puro love lang. Walang hate. Siyempre, dito sa iRadio, ganun tayo rito. Puro love lang, walang hate. Siyempre, makakasama po natin po today, Pastora Mary Jane Saboy Omli. Amahan natin po yung mamaya. At today, may mga special greetings ba kayo dyan? Kaya steady lang ngayon. Ma'am si ay huling linggo na lang yata, uuwi na siya. Bilang ng mga araw ko. Ay, nako. Delikado. Excuse me. Ay. Pwede ba akong maging co-host for today's video? Pwede. Pero dipindi. Sasamahan kita sa ayaw mo sa gusto. Hello guys! Sige. Nga pala. Sasamahan kita kasi walang pasok ngayon. Ganun. Dumula ako maaalala pagka wala kang magawa sa buhay. Trabaho nga ni. Hindi ako chuper ngayon. Ganon. Ganyan ka naman. Hindi mo naman ako kailangan. Kailangan mo lang ako pag may kailangan ko. Hindi. Kailangan kita kasi mahal kita. Hindi ako naniniwala. Kailangan kita kasi mahal kita. Excuse me. Sige, bumati na ta. Good morning, guys. Good morning. Good morning po sa inyo lahat. Sa ating mga iRadio viewers na nandyan all over the world. Sa LA, sa Japan, sa Korea, sa India, sa Dubai. Press sa Pilipinas. Hello. Hello po sa inyo dyan. Kamusta po kayo? Ba't ganyan ang boses mo parang Ay, kakatapos na po kasi ng Kopos namin event. Ayan. Kaya ganito yung boses. And I'm so happy kasi nakita kita ngayon. Ganun? Ilang beses kitang tinatawagan, hindi mo ako sinashare. Don't talk to me. I hate you. Kumusta kayo dyan? I so much miss you, everyone. Ayan. So, batiin natin sila, Papsi. Mag-roll call tayo. Sige, bumati na. Yan. Siyempre, unang-una sa listahan ng isa pa, ang dalawa pala sila. Dalawa pa sa iyong ampon. Ang aking nagagandang sister at Cici, Elaine Gonzalez, and Grace Capigti. Yeah. Grabe, para silang mga nag-uunahan sa sa pila. Ano bang gamit mong laptop? Yung Naka-cellphone lang po ako ngayon kasi yung laptop ko nandun sa sa tindahan. Ganun. Sabi ko, papasok ako, guguluhin ko si Papsi. Pangtindahan ba yung laptop na yun? Hindi. Nanood po kasi kagabi, anong oras na kasi kami nagsara? 11 na po yata. Kawa ng movie. Nakakonect kasi may speaker kasi dong malakas eh. Ganun. Kasi dumadagundong yung panonood niya, nakakatakot. Okay. Yun? Sigurado bang kaya mo, ha? Yes! And nandyan din si Mama Marivic Lejano Cruz. Ayan, Ito kasama ni Ma'am si ngayon yan. At magkakasama sila. pumunta sila kay Sana gagawa ng milagro. Ayan, nag-duty yan kagabi, 3 a.m. gising pa. Siyempre nandyan din si Maridad Gamos and J. Tristan Gamos. Hello. Nandyan din ang aking magandang nanay. Wait lang.
Nanay Pastora Flosser, hello po. Sabi niya, Papi, how are you na po? Ayun. How are you daw? And Manilyn Agustin, hello po sa inyo dyan. Ayan, hello, good morning. Ayan, si Sir Mira Bago Rodriguez. Hello, hello, hello. Galing mo. Galing mo. Rachel Joy Bonete, ang masipag na sekretary ni Papi. Yan, masipag, mabait, masunurin. Kaya may bonus sa Ganda na. akin yan, ha? Sexy. Ah, sexy. Ayun, sexy na. Oh. Ayan at syempre ang isa pang masipag na kanang kaliwang kamay naman ni Papsi, si Mami Lala. Ayan, super sipag din yan. Ako, naaasahan. Syempre nandiyan din si Nanay Marito Gamos. Hello po, Nay. Sino pa? Yan, nandyan din ang ating napakasipag na Pastor Sammy Kaambo. Hello po. Ayan. Bakit? And si Tita Mel Cruz, hello po sa inyo dyan. Kamusta ang sipag? Ano po yun, Papsi? Wala. Tuloy mo. Sige, tuloy mo. Nandyan din yung yung isang muse dito sa iRadio, si Sir Amy Vito. Ayan, di ba yan? Mami Amy Vito. Oh, And si Glenda May, ang ganda mo. Glenda Hello. May, ang Glenda mo. Ayan, at isa pang masipag na nanay from Sipag, si Nanay Rosario Leasing. Hello po, Nay. Kamusta dyan sa Pampanga? Sa Pampanga. Si Grace daw nasa Tugigaraw. Ay, andyan yung schoolmate namin nung college, si Ate Cherry Belsa Paulita. Hello, Ate Che. Happy birthday daw sa akin. And, sino pa? Naghang ang laptop. Naghang. Pa-shoutout daw, Papsi. Ah, Sabi, happy birthday sa co-host mo. Ang ganda at super talented. Yung siya. bakit March ngayon ah? Sino bang may birthday? Kaya nga ako nandito kasi birthday ko. March na ngayon. March 16 ngayon, sabi ko. Free talaga. Oo. Papsi, kantaan mo daw ako. Sabi nila dito, magbasa ka dyan ng comment. Kantaan mo daw ako. Scandal ito. Kantaan mo daw ako nung hindi kita malilimutan. Papsi, ano wish mo sa akin? Ha? Since ayaw mo patiin ng happy birthday. Anong wish mo? Ha? Wala. Tapos ka na bumate. Ay, Andyan. si Rocky Baby. Andyan. Hello, Rocky Baby. Rocky Baby, sa akin wala akong paki. Ayan, oh. Kahit Sabi birthday na, nalipita mo pa rin ako. Ayan, wala na. Wala na akong makita. Ang problema Nabago. sa'yo, kailangan mo, kasi ako, dahil kailangan mo lang ako, ganyan. Di ba? Kailan ba kita kinailangan? Mahal lang kita. Kailangan mo lang ako dahil kailangan mo ako. Yan. Talaga ba? Parang mali ah. Ay, wala na tayo salamat po sa inyo mga birthday. Birthday greetings. Eh, si Ate Che Kabigting. Hello po. Nandiyan si Ate Che. Nandiyan Ayan. siya. Di ba ma-birthday ngayon? Wala na may birthday ngayon? Si Kleng Kleng. Ate Kleng Kleng nandyan din. Hello, Birthday Ate din niya ngayon. Happy birthday, Klang Klang. Hindi niya birthday talaga. Bumati. Sandaling pinuputol natin ang programang ito at meron po tayong meron po tayong announcement sa araw na ito. Kaya sa inyo pong lahat ay pansamantala ko po pinatitigil ang inyong ginagawa dahil Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, Klang Klang. At sana ay mabusog mo kami. Hindi talaga birthday ni Ate Kleng. Hi, Jeremiah. Thank you.
Jeremiah, can you come in and to remind me of something? What's the occasion for today? Yeah, Jeremiah, Yeah. come in. Yes. Please come in. I just want to ask you something about somebody celebrating the birthday today, and I don't know who's that person. Yeah, si Papsi, ano siya? In denial. Ipapakilala ko sa inyo kung si Papsi. Si Papsi, hindi niya maamin na mahal niya ako. Kasi nahihiya po siya. Hindi, paano daw, patingin kami paano umiyak si Rejoice. Hindi nyo makikita. Nye, 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 nye. Jeremiah, please come in. Can somebody come into the Zoom so that you'll remind Papsi what is the occasion and celebrate? I know. I don't know who's celebrating the birthday today. Masipag na ano dyan, na secretary ni Papsi. Pumasok ka nga dito, ipaalala mo sa boss mo. Ipaalala niyo po kasi hindi po siya marunong magbasa. Kailangan po ipaalala sa kanya. So, Hindi. Actually, gusto kitang batiin ng happy birthday. Alam ko yan, birthday mo ngayon. Kaya, Yeah. alam ko expected ko may mangyayari. Hindi maganda ngayong araw na ito. Kaya, hindi mo. Pagka mag-alala, hindi ako hihingi sa'yo. Galing mo! oh, hindi ka dumating na nga sa iyo. Oh, di ba? Natanggap mo na. Oh, see? Oh. Oh, nawala na audio. Ayan, yan sinasabi ko eh. Ayan. Oh. Si Nanay Dolor kasi. Baka pinindot ni Nanay Dolor. Oh. Sabi niya, hinahimas niya ako, sabi niya, happy birthday, happy birthday. Kanina niya pa ako binati. Siyempre, sinabi, paulit-ulit. Oh. Sabi ko, wag kang sasagot na. Tama na. Happy birthday, Rejoice. Kahit na matigas ang ulo mo, hindi ka sumusunod, kahit na ang taba-taba pa yan, Uy, ang payat ko na ngayon. Hindi na ako makain chocolate. kahit na ang tamad-tamad mo, ayan, masasabi ko lang sa'yo, pagpatuloy mo yung ginagawa mong yan, dahil pag pinagpatuloy mo, Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. ayan, meron ka ng kalalagyan. Ilalagay kita sa garapon, lalagyan kita ng formalin. Talaga makin. Ayan. Alalahanin mong hindi na tayo bumabata. Lumalaki na yung mga Jonakis mo. Huwag mong pilitin ang isang bagay na hindi mangyayari. Pero basta itatry mo lang ang na lagi kang nagsusumikap para sa pamilya mo. Yes. Yun lang ang maibibigay kong message sa iyo. Kaya, happy birthday! Happy birthday! And happy New Year sa iyo. Kung sipat sa inyong lahat. Ayan. At dahil dyan, Ha? At dahil dyan, ano gusto mo pa? may karugtog yun. Ay, Mwa-mwa, Kailangan ko ba sa gawin yun? mwa-mwa, chup-chup. Mama, chup-chup. Ayan. Ganon. Ayan, okay. Okay na? Happy ka na? Yes. I'm so. Oh, no! Pwede ba ako mag-message? Oh, sige. Anong message mo? Yeah, una sa lahat, I wanna thank God kasi I'm 26 years old now. 26 plus 10. And thank you for the gift of life na talagang kahit maraming pagsubok pero nandito pa rin lumalaban sa buhay. And salamat din sa mga trials na binibigay ni Lord kasi kung walang mga trials, hindi ako lalakas, hindi ako magiging strong. And syempre, nagpapasalamat din po ako sa aking family, sa aking asawa, sa aking mga anak, sa aking mga kapatid, mga pamangkin, and nanay. Kasi they are very supportive. Kahit na minsan may mga hindi pagkakaunawaan talaga.
Pero nandyan pa rin sila to still love and comfort me lalo na kapag meron akong pinagdadaanan. And syempre, I want to thank Papshi and Mamshi for being my second nanay and tatay. Kahit na hindi na tayo madalas nakakapag-usap. Sobrang thank you po kasi marami kaming learnings everyday dahil dito sa iRadio. Hindi lang po ako, pati yung mga viewers. And kahit na makulit ako, matigas yung ulo ko, hindi pa dito sa tawa. Kahit na minsan, kulang talaga yung time ko. Talagang, sana ba yun, malulobot na yung laptop. Ngayon, salamat po sa pagmamahal nyo. Kahit hindi mo yun ma-show, Papshi, alam ko, sa the way mo akong pagsabihan and pagalitan, alam ko na mahal mo ako. Kahit galing sa ilong, mahal mo ako. And syempre, nagpapasalamat din po ako sa mga bumati sa akin. Ay, ba't ang bigat ng ko? Ang bigat ng dibdib ko. Sa mga viewers na nandyan, mga iRadionatics, salamat po sa mga bati nyo. Grabe ang aga nilang magsibati sa akin. Tulog pa ako, nagsisipagbatian na sila. Salamat po sa inyo. Salamat sa pagmamahal nyo, sa mga words nyo. Kay Mami Irene, si Mami Irene, thank you po. Kay Mami Lala, kay Mama Marivic, and hindi ko kayo mapasalamatan o hindi ko mabanggit yung mga pangalan nyo lahat. Alam ni Lord na na-appreciate ko po kayong lahat. And thank you so much. And yun lang. Dahil dyan, Mama, chup. Ayan, nandyan din si Pastora Mary Jane, Saboy Omli. Hello po. Ayan. Yeah. Hindi daw birthday ni Ate Klang. Naiyak ka daw, sabi ni Mami Lola. Ay, di umiyak si Papshi. Ako? Saan ako iyak? Thank you, and I'm so happy I'm here. Yeah. Kongay Patchay. Kung si Patsay. Happy New Year sa inyong lahat. Kongshi. Aha. Kongshi Patchay. So, anong wish mo sa birthday mo ngayon? Ang wish ko lang naman po ay good health for me and my family. At syempre, gusto ko pong mas magkaroon ako ng mas malalim and mas strong na faith kay Lord. Aminin ko, may mga pagkakataon talaga na hindi pa ako nakakapag-devotion personally. Lalo na kasi pagka may mga service, lalo na nagdagdag kasi ako ng service ngayon. Nagdagdag ako ng bata. Well, okay lang yun. So, ayun, gusto ko, ang prayer ko ay mas malalim na faith kay Lord and makapag-devotion ako talaga daily kasi iba yung strength na nanggagaling pagka personal devotion mo kay Lord eh. Mas, kahit na may pinagdadaanan ka, mas magiging malakas ka. Kumbaga. And, syempre, I pray na lahat ng pagsubok na mapagdadaanan ko or namin ng pamilya ko ay malampasan namin ng still magkakasama and malakas. Yan lang. Yeah, magandang meron akong i-share sa iyo na verse. Ito ay paborito kong verse at ito ay sinishare ko sa iyo. Alam mo yung favorite verse ko, di ba? Yes. O ano? Kalimutan ko. Yes ka ng yes dyan. Joshua 1:9, sabi niya, God commands Joshua, be strong and courageous, promising that he presents be strong and courageous, that I am your Lord, your God, wherever you go. Huwag ka madi-discourage. Yeah. Kasi nakikita kita na madalas pagka hindi, yung nangihina ka parate. Weak. Emotionally, spiritually, lalo sa emotion. Pati sa health mo, mahina ka. Minsan may mga time na madali kang magkasakit. Migraine mo, yung sakit ng tiyan mo, yun.
yan nila pinanggagalingan dahil meron kang psychological issue na kapag ka may problema ka, hindi mo ma-resolve, may stress ka, yan ang nagiging conflict. Tama ba ako? Yes, Popshi. Kaya ang advice ko sa'yo, let it go. Life is short. Enjoy mo lang yung oras na darating. Hayaan mong lumipas yun. Wala kang magagawa kung wala ka talagang magagawa. You know, yung sabi ng kaibigan kong Japanese long time ago, nung nasa Japan ako, ang sabi niya sa akin, bakit mo iisipin ng isang problema na wala ka namang magagawa? Sabi ko, boss, kailangan kong gawa ng solusyon yung problema ko. Tama. Pero wala kang magagawa. Anong gagawin mo? I-stressin mo lang ang sarili mo, sabi niya sa akin. From then on, edad 25 years old ako noon. Hindi ko makakalimutan. So it's more than 25 years ago nang dumating sa buhay ko. Tinandaan ko yung sinabi ng boss ko, and it works. At naging Kristiyano ako, dinagdagan ko ng prayer at trust kay Lord. So yung problemang pag dumarating sa iyo, kung wala kang magagawa, hayaan mo. Kasi hindi pa time para mariresolve yun. May time na darating na mariresolve mo rin yun. Huwag mong madaliin. Kasi otherwise, magkakaroon ka ng conflict sa, magkakaroon ka ng sakit sa tiyan mo, magkakaroon ka ng migraine. Kasi sobrang mong iniisip yung mga problema mo. Yun ang ayaw ko sa iyo. Then kaya tinuturoan kitang maging matibay ka. Kinakailangan maging matatag ka. Kasi kung minsan sinusupladahan kita dahil tigas ng ulo mo, hindi kita pinapansin madalas pagka tinitiis lang kita. Pero I just want you to be strong, na maging matatag ka. Kaya sana isang beses ko lang sasabihin sa iyo ito at hindi ko na uulitin, tatandaan mo ang sasabihin kong ito. Kaya sana maging sa iyo na pag dumating ang panahon na ikaw ay na-stress, tandaan mo lang ang sinabi ko sa iyo. Okay? Yeah. Thank you, Popshi. Ayan. Aminado talaga ako na pag may problema talaga ako, parang talaga nawawalan ako ng gana sa lahat ng bagay. Hanggang sa atakin ako ng migraine. Tapos, susunod na yung acid ko. Pero, nakakatuwa naman po kasi si Lord, yung mga tao sa paligid ko, lalo na po yung iRadio staff, si Rachel, tsaka si Mami Lala, nire-remind po nila ako palagi ng kumbaga nasa tamang circle of friends po ako, kumbaga wag ako mag-isip ng negative, wag ako nga magpadalos-dalos sa mga desisyon ko kasi kung nararamdaman ko man minsan na parang hindi ako appreciated, si Lord lagi pong na-appreciated. Lagi po ako na-appreciate ni Lord and mahal na mahal ako ni Lord. Yun po yung lagi nilang nire-remind sa akin. And sobrang thankful po ako sa mga tao na sa paligid ko. Talaga nitong mga nakaraang araw, sobrang nagbe-breakthrough ako. Pero, I'm still here. Thank you so much, Popsi. I love you, Mama. Di mo napapansin kapag may problema ka, hindi mo nare-resolve. Ang feeling mo yung naiinis ka, parang frustrated ka. Pero hindi mo napapansin, nare-resolve din, di ba? Opo, hinahayaan ko na lang din kasi wala rin naman ako magagawa. Yun ang sinasabi ko sa iyo. Yun sinasabi ko na yung problema mo, iniisip mo paano mo mariresolve, lalo sa pera, pagbabudget mo. Alam ko yun. Pero kung lagi mong iisipin yung gano'n ang natin problema mo, anong magagawa mo? Let it go. Hayaan mo lang. Wala ka pang bayad, di wala. Anong gagawin mo? Tatalon ka, magpapakamatay ka, magbibigti ka. No. Hayaan mo yung time will come na si Lord ang magre-resolve. Kasi minsan yung mga problema natin, hinahayaan ni Lord na mag-let go. Mag-go through. Titignan niya kung hanggang saan ka bibigay. Saka diba sabi po, lahat ng problema, matatapos din yan and may solusyon dyan. Ngayon, kung walang solusyon dyan, ibig sabihin, hindi yan problema. Kahit ba sabihin mo may sakit ka o may cancer ka, hindi naman ikaw. Kahit sino sa atin nanonood ngayon. Kahit ako, na minsan, pag naisip mong, kaya kung magkasakit ako ganun, o may mangyari, di ba? Why do you worry? Kung it's time,
Di ba? Kung walang solusyon, walang solusyon. Si Lord ang nakakalma, siya may plano eh. Pero give it to the hands of the Lord. Ang tangi ko lang iniisip, it's my time, then I go home with the Lord. Ganun lang. In your case, sa problema mo, hayaan mo lang siya. Basta i-try mo, mag-pray ka, and then you ask somebody for, give you the, na mailabas mo yung sa loobin mo. Who knows? Isa dyan, ay tutulong sa iyo. Di ba? Gagamitin ni Lord yan para, Gumaang yung pakiramdam ko. gumaan ang pakiramdam mo. Okay? Especially tayo dyan, Mami Lala. Ano yan eh? Advisor. Teka muna. Sir, Station ID muna tayo. Baka mamura ako ng BBC. Andali Siak sa Eileen Gonzalez, tansaya sa Radio Yamen sa Serpi, at sa Ray Totoo na Pilipino. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Uy, pasok. ang oras po natin, hindi ko kasi naririnig, Popshi. Ang oras po natin ay 35 minutes past 11 dito sa Pilipinas. Tayo po ay live na nagbo-broadcast dito sa Teresa Rizal. At syempre, ang oras naman po sa LA ay 7:35 p.m. At si Popshi live na nagbo-broadcast sa Bellflower, California, USA. Nandiyan si Kaambo. Kaambo, ba't di pa pumasok si Kaambo? Yes. May usapan kami rito eh. Tingnan mo. Kaambo, andyan ba? Nanonood po siya eh. Oo nga. Sabi ko pumasok siya eh. Po. Oo. We're Yan. So, yan. Ganun lang ang buhay. Yan. Enjoy lang natin. So, anong celebration nyo ngayon? Dito lang po kami sa bahay. Pahinga. Oh. And ano ba yan? Manonood ang movie. Ganun. Netflix and chill. Netflix and chill. Dahil lipa na ang sakit. And yun. Ba? Nawa. Kanina umaga, ginising ako ni Rocky tsaka ng mga bata. Oh. Binigyan nila ako ng cake. Yung cake, ang laki ng patungan. Yung cake, ganito lang kalaki. Oh, at least cake pa rin yun. Kasi tira yun ng 50. Kasi yun, sobrang nakakatuwa. Natutulog ako, tapos may panaginip ako. May kaaway ako, Popshi, sa panaginip ko. Oh. Ginising nila ako, hindi pa ako nakakaganti. Ayun. Ang bati ko'y happy birthday. Happy birthday sa'yo, ka-rejoice. Teka muna, may isa pang babati sa'yo. Papasokin na natin. Teka, sandali andyan siya eh. Kaambo, kamusta? Ay, mabuting-mabuti po, Kuya Ramonski. Kaya hindi na ako nakapasok kasi nga, andyan si Carrie Joyce eh. Baka kailangan niya yung mga moment na ganyan na masaulo mo siya. Ay. Hinihintay ko lang yung signal mo. Hindi, Yan. hindi ko naman mahal yan. Iyan mo siya. I hate to... Alam mo, Tulak. yung tanong ko nung mahal kita o kailangan kita Yes. o mahal kita, siya, Mahal kita. kailangan kita kasi kailangan kita. Yun lang sa kanya. Yun. Doble kailangan. Oo. mahal kita kasi mahal kita. Di ba yun? Hindi ka kagaya ni Ambo. Minahal niya lang muna si Si Iska. si Iska. Kaya kinailangan pa rin niya. Oh. Kasi kailangan ko siya. sa kanya. Ayan. Tingnan mo yan. Nakakuha siya ng may mag-aalaga sa kanya. Yeah. Oo. Alam mo, may pinsan din akong ganyan na napakaswerte ng pinsan kong yun. Na yung una niyang asawa ay siyang nag-alaga sa kanya. Dito sa US yun sa US. Hanggang sa yung pinsan kong yun ay nagkasakit.
Parang baga ano na siya, wheelchair siya parati, hindi makalakad. I think sa spinal yung problema niya. Then nung na-meet ko sila, yung akala ko ang swerte-swerte nila sa Amerika. Bago pa lang kami ni Karim sa Amerika noon. Akala ko ang swerte-swerte nila kasi may real estate business sila, dami lang pera, ganda ng kotse, ganda ng bahay. Nung na-meet ko sila, may party kasi sa uncle ko. Sabi sa akin nung hipag ko, sabi niya, pag-pray niyo ko, hindi pa ako Kristiyano noon kasi kararating lang namin noon eh. Sabi ko, bakit kayo? Sila nag-usap kami ni Karim na mas maswerte pa raw kami. Hindi namin alam kung bakit ganun. But anyway, lumipas yung panahon, 2 years, 3 years later, namatay siya. Hindi namin alam na, kasi minsan lang kami makita ng pinsan ko eh. So, nung nalaman namin, meron siyang cancer sa, ano yung mga sa babae, matris ba tawag doon? Hindi nagpapa-check up. Nasa Amerika, ba't di nagpapa-check up? Sana na, nung nagpa-check up na too late na. So, may taning na yung buhay niya. So, sa makatuwid, naiwanan yung pinsan ko na walang nag-aalaga sa kanya. Nakakalakad pa rin siya pa konti-konti, hanggang sa medyo gumagaling-galing na siya. So, after few years, pumunta siya ng Manila, Pilipinas, umuwi siya. Nakakilala na naman siya ng, somebody na nagustuhan din niya. And then, sa madalit sabi, na petition niya, nakarating dito sa Amerika. Alam mo, dalaga yung babae, at, ayan na siya. Ayan. Patapusin mo muna ako. Dalaga yung babae, hanggang sila nagsama sila uling. Siya naman uli ang nag-aalaga sa kanya. Ayan. Kaya sabi ko, swerte mo. Dahil may nag-aalaga sa iyo. Usually dito sa Amerika, kapag kaganyan, walang nag-aalaga. Bahala ka sa buhay mo. Doon ka meron kaming tinatawag na, kung saan nilalagay yung mga parang home for the aged. Home for the aged. Ayan, may gusto bumati sa iyo. Ayun si Ate Gracia. Ayan. Ayun. Hello Ate po. Gracia. Hello, sister. Nakiusap lang ako kay Popsi naman. Sinusupladahan ka, nagseselo sa iyo kasi. Oo. Yung gusto lang kitang batiin. Nako. Gusto ko lang po siyang batiin ng happy birthday. Naiiyak na ako. Anong birthday wish mo sa kanya? Ano po, Popsi? Kasi love ko yan eh. Love mo ba ako? Hindi. Sinusungatan. Tingnan mo, sinusupladahan ka. Sanay na po ako dyan, Popsi. Ganyan po talaga yan. Happy birthday, sister. Alam mo naman na medyo hindi tayo nagsiselfone ngayon. Hindi man tayo nagkakausap lagi. Pero alam mo naman na. Hindi. Alam mo naman na love kita. Yeah. At sobra kaming thankful kasi, alam mo ba yun? Ikaw yung nagdadala ng saya. Mula Batanes hanggang Hulo, hanggang dito sa Tugigaraw. Wow, Tugigaraw. Yun, wala akong ibang ilin kundi lagi ka lang malusog kasi sobrang sipag po yan eh. Malusog? Ayun, malusog na nga yung ginagawa niya, no? Pero, lagi siyang healthy. Sobrang Wonder Woman po yan. Yeah, Superman. Salamat. Superman po ba siya? Superman. Di po, yun lang po. Akala ko siya ang nagdadala sa iyo ng KitKat. Ayun po. Siyempre love kita. Iyo. May bulaklak sana ako sa'yo kasi ang layo mo eh. Bakit parang may hugot ata yung mga dating ninyong dalawa? Pansin mo ba ka, Ambo? Hindi po. Ako nangangamoy, nakikita ko. Parang may usok ako nakikita. Love ko lang po talaga yan, Pap. Yun lang po. Happy birthday! Bakit siya parang walang man lang pa-thank you. Naiyak ako eh. Ayun. Natatouch naman po si Carrie Joyce. Ayun lang. Love kita. Yun lang po. Happy birthday. Kamusta na si Terence? Tulog po. Ay, tulog. Kaya nag-ano po ako saglit. Ito po siya. Ayan. Ayun naman. Ayun. Yun po.
Sige po. Sige. Happy birthday, Bobuan! Thank Si you. Gracia parang Happy Japonesa Papsi. ano. Okay. Kambo. Bye-bye. Hello, bye-bye. Ayun, may Gracia. babati pa rin sa'yo. Isa pa. Oh. Ayun oh, yung Yung kakambal niya. Oo. Yun yung mga kinakainisan kong mga tao eh. Charing. Ala, grabe siya. Ito, mahal na mahal ko ito. Love na, ito, inaamin ko sa inyo. Favorite ko sa lahat ito. Yan eh. Nagpapayag naman to si Papi. Po, Hindi sa ko mga pababayaan ito kahit anong mangyari. po, Yan. lang po. Yung mga sinasabi po ni Papsi, kabaligtaran po yan. Hindi. Ito, mas madalas ko nga sinisermonan to eh. Katulad kanina, may sinabi ako rito kanina. Oh, may pinagagawa ako sa kanya. Okay lang ngayon, Papi. Okay, tamo. Ganyan kami Sanay na magmahalan niya. ka. Minsan sasabihan ko, che! Gano'n pa dyan. Oh. Sanay na daw Ang siya. sinabi niyan, Che, sasabihin ko asawa ni Cho, tsaka ni Cha. Oh, di che. Di che. Ayun. Gano'n. Di ba? Oh. Ayun, gusto ko kumate. Wait ka lang, Papsi, si Joyce muna yung kakausapin ko. Kasi moment na yan eh. Oh, sige, sige. Joke. Tira. Ayan. Ay, Joyce, happy birthday sa'yo. Appreciate ka namin lagi. So, isipin mo na na kahit akala mo hindi ka namin na-appreciate, pero sobrang appreciate ka namin. Kasi sobrang ganda mo, ng puso mo, at siyempre maganda ka, saka Arte. super talented ka. Kumbaga, ikaw din yung people namin dito sa radio. Kumbaga, kulang kapag wala ka rin. Kasi Iyo. syempre, dito, Hindi nga. yung Pinapaalis ko na nga eh. Ayun. ayan. Huwag mo awayin, huwag mo paiyakin, Papsi. Kasi yan yung isa sa pinaka-super talented dito sa sa iRadio. Siya naniniwala. Talented ka. Sabaw pa lang tayo, Lodi na kita eh. Kumbaga, Hindi naman mamakinabangan. yan, total performer yan. Siya. Kumbaga parang kung sa talent, lahat sinalo niyan eh. Oo nga. Diba? Kasi hindi naman magamit. Ano? Hindi, busy kasi yan ngayon. Meron siyang super siya, di ba? Superwoman Dami, nga. Sabi dami nga kong ni recordings, hindi niya piniplay. nagbe-business, nagtutuper yan para sa family. Pero- Kumbaga, Mas busy pa nga sa akin yan eh. Super busy pa nga. Naninis ka lang ni Papsi yan. Hindi. May kinaasaran ko nga yan eh. Ayaw lang aminin ni Papsi. Hindi. Kaya mo lang si Papsi. Ayan. Yung moment ko talaga to, birthday ko. Birthday mo ba? Ayun. Dahil dyan, si Papsi bahala. Dahil dyan, kita-kit sa McDo. Ayan. Ayan. Sino? It's a Magda. Ayan. Sino to? At Jayet? At Joy. Joy at. Si Ate Joy po yan from Bulacan. Ah. Si Oh, Joy Trani. happy birthday daw. Thank kami kasi nandyan ka. Mm. Nandyan ka palagi. Sige. Okay. Thank you so much. Bye-bye. Enjoy your moment. Yung pinagagawa ko sa'yo, tapusin mo Ano lang na. lagi yung loob mo. Yung pinagagawa ko, tapusin mo na. Uuwi na yung nanay Opo. niyo. Uuwi na yung nanay niyo bukas. Kita-kit. Sige. Parang di Bye-bye. yata mapula, Love you hindi and yata mapula appreciate yung you. lips mo, Caricel. Ah, No. Pang Hindi mapula morning, yung lips niya eh. yung panutsutan niya. Oo. Sa magre-red lipstick ulit ako. Sa Thursday. Bye-bye po. Bye-bye, Caricel. Happy birthday. Okay. Happy Chinese. Kung si Pachay. Ilang taong ka na, Cari Joyce? 26 po. Ate Rejoice. Hindi Ate Rejoice. Hindi ako naniwala. Plus 10. 36. Biruin mo, oh. Grabe yung anak kong panganay, 33. Oh. Paano na lang din pala kitang anak? Yes, Tay. Hello, Tay. Ay. Enjoy lang, Cari Joyce, no? Tama Hindi yung pangaral ni Kuya Ramon sa'yo. Sabi ni Mami Lala, hindi kita mabati sa Zoom. Karga ko, apo ko. Huwag kang magpaliwanag. Doon ka sa barangay. Ayun, si Attorney Mamita. Ayun. Mhm. Thank you po. Sige. You're welcome. Okay. Okay. Ayun na. Tawagan na natin si... Hello po. Hello! Ayan. Si Pasok. Pastora. Oo. Exit na po ako, Kuya Ramon. Oh, Cari Joyce, happy Thank- birthday ulit ha. God Thank bless you. God bless po.
More blessings. God Ayan. bless. Aba, di ako pinansin. Kuya Ramon. Sige. Kita Bye tayo. po. Okay. Alright. Okay. Bye. Tawagan ko uli si Pastora Mary Jane. At binabaan ako ng telepono. Binabaan. Kaya hindi ako papayag. Ayan. Thank you po sa inyo mga walang hanggang pagbati. Ang dami. Ayan. Oh. Ang aking puso ay nag-uumabaw. Kakantahan pa naman sana kita pero wala nang time. Inubos na eh. Pastora Mary Jane, didinig mo ako. Hello po, Papsi. Kumanta ka na. Hello. Good Hello morning. po, everyone. Shalom. Kamusta po sila? Shalom po, Papsi. Ayan. Kumusta po? Mabuti naman. Ayan. At tignan ko kung may papasok ko si Rejoice dito. Ayun. Nagkasya. Oh. Ayan. Hindi magkasya. Hindi magkasya. Ayan. Kakasya lang. Nakikita sa screen. Hindi nyo nakikita siguro pero doon sa Facebook. Ayan. Hindi ko. Opo, hindi ko siya nakikita kasi dito. nasa, Nakikita ko lang siya po sa kasi Facebook. ako. Sa Facebook. Nasa messenger lang po kasi ako. Oo. Anyway, kamusta po sila at Happy Valentine's sa inyo? Happy Valentine's Day po, Papsi. Happy Valentine's, everyone. The last time Sorry po. the last time nagkita tayo no nung kailan ba? Pasko ata? Pasko po ata yun, Papsi. At Oo. saka, sorry po kasi ano po yung mga invitation nung nakaraang, kasi dumaan po ng mabibigit na problema. Anong naging problema? Ano po, yung yung pinsan ko po, kinuha na ni Lord. Oh, sorry. Kinuha na siya. Oh, ganun po ba? Nako. Saka sunod-sunod po yung mama ko na ospital, yun po, kaya maraming pinagdaanan. Pero anyway, God is good. Oo. Kamusta na po si mother? Si nanay? So far po, lumalakas na po siya. Ano po naging sakit niya? Ano po, yung nung unang po siya na atake. Nung unang siya. Ngayon, inatake na naman. Pero salamat sa Panginoon kasi siya, asthma na lang po yung umatake sa kanya. Ano po yung matake sa kanya? Puso? Opo. Ngayon, Tsaka nanikip yung dibdib. At sabi ng doktor ay dahil daw sa asthma niya. asthma naman ngayon. So, Opo. di ang dami niyang gamot na iniinom, gamot sa hypertension at saka sa asthma niya. Opo. Parang bronchitis ba yan? Opo, Papsi, parang gano'n na rin po. Ayan, nako. Salamat sa Panginoon kasi siya binigyan na naman ng panibagong buhay ng Panginoon. Ayan. Magpe-pray po natin na siya, gumaling siya uli. Hindi niyo sinasabi kasi alam naman ninyo kung sino lang yung may umaaray, doon ko lang nalalaman na may sakit pala. Pero pag wala nagsasabi sa amin, wala, hindi namin alam. Sana sinabi Hindi ko na po na kasi sa na po. Pero sa Panginoon na lang po namin inaano ang lahat, Papsi. Ayan. But anyway, umpisa na po natin na late tayo dahil supposed to be maaga tayo mag-start ngayon. Birthday kasi ni Rejoice ngayon, kaya Kaya nga po, Pepsi bumabati din po ako sa iyo, sis Rejoice. Always rejoice. Happy birthday. And may you have more birthdays to come. Just enjoy life na kasama mo ang Panginoon. Amen. God will never leave you nor forsake you. God is with you always. Amen. Yan sinasabi ko sa kanya. Pastora, God bless po. Salamat po sa pagbati. God bless din po. Yan. Ang title ng iyong topic ngayon is about family love. Ito yung parang sequel ng Yes po, Papsi. Valentine's Day topic ata ito. From the book of Genesis 2, verse 24. Yes po. Ayan. Kaya maganda po ito. Umpisahan na natin Parang ito. ninenervyos ako kasi ang tagal kong hindi nakapag-speak sa iRadio. Hala. But I feel
the Holy Spirit will take over. Oh. Nasaan po si Ma'am Shi? Papsi? Andiyan sa Pilipinas. Nandito na siya sa Pilipinas. Oh, Tignan mo nga naman, oh. Mag-iisang buwan na nga Late siya na dyan ako eh. sa... Uuwi na siya ng Sunday. This Sunday. Praying na ano siya, protected siya ng Panginoon po. Salamat po. O siya, sige. Umpisa na po natin itong topic ninyo. Opo, Sige po. mag-umpisa na po tayo. Okay. Bago po ang lahat, good morning Lord. Good evening po dyan sa inyo, Papsi, and magandang umaga po sa lahat, Luzon, Visayas, and Mindanao. And once again, happy birthday, Sis Rejoice, and happy Chinese New Year po sa ating lahat. So, mag-uumpisa na po tayo. Before po na mag-umpisa, we will pray. Father God in heaven, the creator of heaven and the earth, thank you, Lord, for this wonderful day that you have made. We will rejoice and be glad in it, O Lord God. And I pray that you unite us by the power of your Holy Spirit, O God, and enlighten the mind and hearts of everyone na itong salita mo na mapapakinggan namin, Panginoon, ay tumimo sa aming puso at isipan, Panginoon. And Lord, I pray na more people to listen to your words in iRadio, O God, at lahat ng mga taong makakarinig ay mabless, Lord. Thank you, Lord, in Jesus' name, Amen. Amen. Naririnig po ba ako, Papsi? Or malakas na naman? Yeah, okay lang. Mas maganda nga, malakas Okay po. lang po. So, meron lang po akong na 4 types of love. So, ang una po, agape love. Ang meaning po ng agape love is unconditional God's love. So, John 3:16. So, pangalawa, philia love. Ang philia love po is brotherly love. So, papasok po doon ang respect and companionship. So, number 3, storge love. I don't know kung storge ba or storge love. Love of the family and brotherhood love. So, number 4, eros love. Yun po yung romantic love or special someone. Doon po pumapasok yung Valentine's Day. Amen po, doon sa marriage, nasa eros love po. But anyway, ang title po natin ngayon is family love. Ang text natin is nasa Genesis chapter 2, verse 24. It says here, therefore a man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife, and they shall become one flesh. So kung pumasok na po yung marriage sa isang buhay ng tao, ay iiwanan po ng lalaki ang kanyang mga magulang, kanyang pamilya, at pagsasama sila sa iyang asawa at mamumuhay na maging mapayapa, masaya, at mabubuo ang pamilya sa isang pagmamahal. So, family love is a God design. Ito po ay disenyo ng Panginoon. So, alam natin na ang pamilya ang unang tinuruan ng Diyos para magkakaroon ng pagmamahal sa isang pamilya. So, una, family is the first to learn to love. So, ang pamilya ang unang mabubuo ng pagmamahal, pagpapatawaran, forgive, obey, patient, and faith. So, dito po, ang alam natin na ang pamilyang binuo ng Diyos ay ang pamilya ni Adan and Eve. Sila ang unang tao na nilikha ng Diyos, at doon sa pagmamahalan nilang dalawa, na ipanganak si Abel, si Cain, and Seth. Kahit na hindi perfect na family, kasi alam natin nagkaroon ng inggitan ang mga anak, pero God designed a family. Kaya sa pamilya na meron ka ngayon, kapatid, mahalin mo yan dahil yan ay binigay ng Diyos sa bawat isa po sa atin. So family is the first to learn to love, forgive, obey, patience, and faith. Ipangalawa, love must lead at home. Yung pagmamahal po ay magsisimula sa pamilya. Hindi sa barkada, hindi sa mga kaibigan mo. Kasi sometimes, minsan, pag meron ka lang hindi gusto sa family mo, humahanap ka ng pagmamahal sa labas, sa kaibigan, sa barkada, and even sa kapitbahay mo. Pero sabi ng Panginoon, love must start at the family.
yung pagmamahal ay mag-uumpisa sa loob ng pamilya. Sabi niya sa Colossians chapter 3 verse 14, and above all this, put on love which binds everything together in perfect harmony. So yun po yung gusto ng Panginoon ni paano sa ating lahat na mabind ang pamilya sa pagmamahal at harmony sa bawat isa po sa atin. So sabi niya dito, above all else, put on love. Di po ba katatapos ng Valentine's Day? Ano ba yung ano ng Valentine's Day? O, nagbigay ka ng bulaklak, nagbigay ka ng chocolate, nagbigay ka ng ano-ano sa mga mahal mo sa buhay. Pero yung love talaga na pinanggagalingan ng pagmamahal ay galing sa ating Panginoon. In John 3:16 po. So a family must bind in harmony and peace. Yung isang pamilya na bubuo ng harmony and peace, kapayapaan, will disappear if there is no love. Mawawala yung lahat ng harmony, mawawala yung peace sa isang pamilya kung walang matatawag na pagmamahal. Tama po ba ako? At sabi niya dito, kapatid, may cause ng broken family kung walang pagmamahalan sa isa't isa. Away, inggitan, no, sulsulan, yun yung nangyayari sa isang pamilya kung walang true love sa loob ng pamilya. Love is the foundation na ang pamilya ay matatag. Amen po? At yung love na yon ay galing sa ating Panginoong Hesukristo. So basahin po natin sa Ephesians chapter 4 verse 29. Makibasa na lang po kayo sa akin. Sa Ephesians chapter 4 verse 29, it says here, mga kapatid, sabi ng Panginoon sa kanyang salita, let no corrupting talk come out of your mouth, but only such as is good for building up, as fits the occasion, that it may give grace to those who hear. So kailangan yung pagsasalita mo sa mga mahal mo sa buhay, kailangan, ano yon? Love in the family is speaking gently. Kausapin mo yung pamilya mo, yung mga mahal mo sa buhay ng malumanay, kindly, yung makikita nila na mabait ka, mabuti ka sa kanilang lahat. So doon po pumapasok yung talagang bind na love sa family kung ikaw ay nagsasalita ka ng malumanay, magsasalita ka na ikaw ay mabuti na tao at mariramdaman ng pamilya mo yung pagmamahal na totoo sa kanilang buhay. Alam niyo po ba, walang masamang salita sa bibig laban sa iyong kapatid. Kailangan hindi ka magsasalita ng masasakit na salita sa iyong mahal sa buhay, lalo na sa asawa mo, sa mga anak mo. Example niya, nagmumura ka, backfighter ka, sinisiraan mo yung kapatid mo, mas mabuti ka pagkaharap, pero pag nakatalikod ka na, dami mo nang sinasabi. So sabi niya sa Ephesians 4:29, we must speak gently and kindly to our brothers and sisters, especially in the whole family. In the Bible says, what you sow is what you reap. Kung ano yung sinasabi mo, tinatanim mo, yun yung aanihin mo. Amen po ba? So sabi niya sa 1 Corinthians chapter 13 verse 4, so magbasa po tayo sa ating Biblia. Kaya mag-iingat po tayo sa mga lumalabas sa ating mga bibig. Kasi yun po yung sumisira ng pagmamahal sa loob ng pamilya. So it says here in 1 Corinthians chapter 13 verse 4, love is patient and kind. Amen? Love does not envy or boast. And it is not arrogant. So alam niyo po ba, ang love po ay may mahabang pasensya and kind. Love does not envy and boast. Huwag kang naiinggit, huwag kang mayabang. And it is not arrogant. Hindi mapagmataas ang pagmamahal. Amen po ba?
So, patience, kailangan magpasensya ng todo-todo para yung pagmamahal hindi masisira sa loob ng pamilya. Pag nagagalit po tayo, count 10 times. Gawin ko ba to? Gawin ko ba to? Ganito pa yung gawin ko? Magalit ba ako? Or I need uh, to do patience. Magpasensya po tayo. Example, kung may ano tayo, halimbawa sa isang lugar, may gas na naitapon. Alam niyo po yung gas, pag naitapon yan, pag may didikit na apoy, sisilab yan. Tama po ba ako? So, ganun po yung ano natin sa bunganga natin. Kung hindi po gently, kung hindi po kind, hindi po lovely yung pagsasalita natin, yung gas na yun, masisilaban sa lumalabas sa mga bibig natin, yun nagkukos ng apoy. Yun nagkukos ng away. Yun yung nagkukos ng broken family. Yun yung nagkukos na masisira yung pagmamahal sa buong pamilya. Tama po ba ako? Kaya mag-iingat po tayo. Kaya ang maliit na problema, kailangan aayusin na lang. Hindi yung galit, puot, inggit, yung nag-uumapaw po sa ating mga buhay. Small problems can cause big problems if walang magpasensya, walang kind, walang lovely, walang pagmamahalan sa isa't isa. Amen po ba? So yung gas na yon, kung ang bibig natin ay puro masama ang lumalabas, magliliyab yun. At masisira ang magandang relasyon, magandang pagmamahalan sa buong pamilya. Kaya nga po minsan sa family, hindi kita mapapatawad hanggang sa mamamatay ako. Ganon. Kasi hindi totoo yung pagmamahal na nasa loob ng pamilya. Amen po ba? Kaya, ang ano natin gawin natin, bago mo i-ano yung mga salita na lumalabas sa bibig natin, kaya count 10 times before you react. Mag-count ka muna 10 times before you react. In Colossians chapter 3 verse 13, it says here, kapatid, verse 13, sabi niya po, bearing with one another and if one has a complaint against another, kung may complaint yung isa sa'yo, forgiving each other as the Lord has forgiven you. So you also must forgive. Kahit na marami siyang sinasabi na masasama sa'yo, kahit na anong mga masasakit na salita na sinasabi sa'yo, ang gawin mo, magpasensya ka. And we must forgive one another. Kasi ang pagpapatawaran po kasi, yun po yung bumubuo na hindi masisira ang pagmamahal sa loob ng isang pamilya. Even in the church, kung mag-forgive ka sa kapwa kapatiran mo na laging naninira sa'yo, laging may pinupuna sa'yo, then forgive para yung pagmamahalan pa rin ang nabubuo sa isang pamilya. Amen po ba? To maintain love in the family, forgive one another. To maintain love in one family, forgive one another. We need to forgive one another. So, inuulit ng Panginoon, magpatawad po tayo. I don't know kung meron sa mga nakakarinig ngayon, bless po tayo. Kasi kailangan talaga natin marinig ito, family, love. Kailangan po natin ng magmamahalan po tayo. Kasi minsan, ang family po kasi nasisira dahil lang sa hindi pagkakaintindihan, hindi magandang salita na lumalabas sa mga bibig natin, nasasaktan natin sila, kaya lumalayo minsan yung loob nila sa atin. Kaya God encouraged us na if we love, we need to speak gently and kindly, lovely to each and everyone. Amen po ba? So when love bleeds, peace will follow, and harmony comes. Alam mo po ba, pag ang pagmamahal ang naglilid sa loob ng pamilya, ang kapayapaan nandyan, ang kagalakan nandyan, at ang harmony ay nandyan sa loob ng isang pamilya. Number 3, honor one another. Kailangan ang gawin po natin ay i-honor natin ang isa't isa. Even na hindi siya ka-honor, hindi siya kagalang-galang, we need to honor one another. Sabi nga niya sa Exodus 20 verse 12, di po ba?
lalo na sa mga magulang po natin. Kailangan, ang tinuturo ng Diyos po sa atin, habang nabubuhay ang mga magulang, kailangan we need to honor them. Exodus chapter 20, and that is showing your love. Honor your parents. Honor one another. That is showing love to one another. So, honor one another, sabi niya sa Exodus chapter 20, verse 12. Sabay na lang po kayo. Honor your father and your mother, that your days may belong in the land that the Lord your God giving you. Kasi kung ino-honor mo yung father and mother mo, may blessing ang Panginoon. Anong sabi niya? That your days may belong in the land that the Lord your God is giving you. Tataas yung buhay mo doon sa lupa na ibinigay ng Diyos sa'yo kung nandun ang honoring one another, especially honor the father and mother. Di po ba? Kaya minsan, kahit Kristiyano tayo, minsan bastos tayo sa ating mga magulang. Sinasagot natin sila. Hindi natin sila binibigyan ng blessing natin. Ganun yun eh. Kaya kailangan natin marinig ito, family love. Hindi lang yung nagmamahal ka. Oo, nagmamahal ka na. Mahal mo na siya. O binibigay mo na lahat yung pero we need to learn more about what is the meaning of love inside of the family. Amen po ba? Honor your father and respect them. Kasi if no respect sa mga parents natin, you did not respect God. Hindi natin nirerespeto ang Diyos kung hindi natin nirerespeto ang ating mga magulang. And kung hindi mo nirerespeto yung asawa mo, kasi ang kailangan ng asawa na lalaki is respect. Ang kailangan ng asawa na mababae is love. Hindi mo sasaktan yan. Hindi mo mapipitik yan. Yun po yung totoong love sa mga pamilya, mga mag-asawa. Amen po ba? May vows po sa marriage. May vows kayo. Till death do us part. Di po ba, Papsi, may vows sa marriage. If di masunod yun, you don't respect God who designed your family. Pag hindi mo nasunod yung vows ninyo sa marriage ninyo, ang ibig sabihin niyan, you don't love God, you don't respect God who designed your family. Hindi lang po Valentine's. Ang Valentine's, magbibigay ka ng chocolate, magbibigay ka ng flowers. Pero kumusta yung love mo sa family mo? Is it you value that God designed your family? Yun yung kailangan nating malaman. Example, adulterous, yung maghahanap ka pa ng iba, mangikabit ka pa, yun yung hindi mo nirerespeto ang Diyos sa marriage ninyo. Pero maraming paraan how to respect your husband and to love your wife. Maraming paraan yan. Ikaw at ang Diyos ang nakakaalam dyan. As wisdom to value your marriage. Kasi yan dinesign ni Lord yan. Hindi basta-bastang pamilya yan. God designed a family. Even family is not perfect, but always remember that God designed a family. Nag-start sa life ni Adam and Eve. Yung tatlong mga anak nila, si Abel, si Cain, at sa Seth. It's not a perfect family kasi pinatay ni Abel yung kapatid niya. Pero anong ginawa ni Lord? Pinalitan ulit ng isang anak. Siya si Seth. Amen po. Kaya nga, kailangan natin ang marriage. Kaya dito sa family love, ang marriage ang kailangan ingatan eh. Kung masira ang marriage, mga anak, buhay ng anak, masisira yan. Walang maayos na pagmamahalan, walang peace, walang harmony, masisira. That the harmony and peace that God designed in the inside the family will disappear if there is no love. Mawawala yan kung walang pagmamahal. So sabi niya sa Ephesians chapter 6 verse 1. Kapatid, ano po ba yung sabi sa Ephesians? Merong sinasabi sa Ephesians chapter 6 verse 1. It says here, no? Pero sabi niya dito sa verse 2 muna, honor your father and mother.
This is the first commandment with a promise. Ito po yung first commandment na may promise ang Panginoon sa buhay natin, sa ating mga pamilya, that it may go well with you and that you may live in the land. Yun po yung promise ng Panginoon if we honor our parents. Even in the church, honor your pastor, yung mga leaders na ginagamit ng Panginoon, huwag mong babastusin, huwag mong sasalitaan ng masama yan. Kasi if you do that, you don't respect and love God. Amen po ba? So in the family, not only the physical family, mas maano ang spiritual family. Kailangan nandun yung binding, love, and unity inside the family in the church. Kasi Christian tayo lahat eh. So kung hindi Christian, may Christian na hindi nakikinig, glory to God for that. Kasi narinig mo po ito sa buhay mo. So sabi niya sa sa ama, fathers, do not provoke your children. Huwag mong gagalitin yung anak mo to anger. No? But bring them up in the discipline and instruction of the Lord. So ito yung instruction ng Diyos sa isang ama, sa anak. Amen po ba? And sabi niya din dito sa anak, sa Ephesians chapter 6 verse 1, tayo din namang anak, children, obey your parents in the Lord, for this is right. So, nandun po sa family, umiikot yung sinasabing honoring with one another, forgive one another, respect one another, speak gently and kindly, lovely inside the family. Amen po ba? So, ang mga anak ngayon, anong nangyayari? Matigas ang ulo, no? Hindi sila nakikinig, mga bastos, sumasagot sa mga magulang, hindi mautusan mo nga pero nagdadabog, maraming sinasabi, they are murmurings. Di po ba? So kailangan sa mga father and mother, makikita yung respeto sa asawa na lalaki, makikita yung love sa asawa na babae, para susunod ang henerasyon sa pamilya. Amen po ba? So, kailangan natin yon. Sabi niya sa Ephesians chapter 6 verse 4, Father, do not provoke your children to anger. Huwag mong aanuhin yung anak mo sa galit, but bring them up in the discipline and instruction of God. Ang ama ay isang haligi ng tahanan. Ang ama ay siyang nagdadala sa pamilya para mabuo ang totoong pagmamahalan sa isa't isa. Amen po ba? Parents are the model to their children. Because we know salvation is individual. Alam niyo po ba, ang kaligtasan ay individual yan. Kaya habang buhay pa tayo sa pamilya natin, teach our children, teach our family to the Word of God and the love of God. Amen po ba? Like the prodigal son, ano po yung picture? Picture of love yun. Na yung prodigal son, kinuha yung mana sa tatay. Nung binigay ng tatay, anong ginawa niya? Nilustay niya, inano niya sa mga walang kabuluhang bagay. Pero nung wala na, nagutom na, wala na siya, anong ginawa niya? He decided to go back to his father. Ganon din tayo, di po ba? Pag ginawa mo yung gusto mo, even that we are Christian right now, meron pa rin ang will natin na sinusunod natin. Pero pag pagod ka na, bumalik ka sa God na nagmamahal, nag-design ng pamilya, yayakapin ka, patatawarin ka, at mamahalin ka ng ating Panginoon. Kaya nga, anong ginawa? Nung malalim pa lang yung anak niya, anong ginawa niya? Tumakbo siya, niyakap niya yung anak niya. At anong ginawa niya? Nag-ano siya ng isang malaking handaan. Bakit? Dahil yung anak na prodigal ay bumalik, nawala, pero bumalik sa kanyang ama. Ganon din tayo. Amen po ba? And Father, it waits. Yung tatay naghihintay lang. Nasaan na kaya yung anak ko? Nasaan na kaya? Kumusta na kaya siya? Kumakain pa ba kaya? So yun siguro yung ano ng tatay ng prodigal son. Father, it waits. Hinintay niya. It's hope. Forgive him. Restore. Bumalik.
yung magandang relationship nilang mag-ama. Comes to the Father, to His Son. Restoration. Ano ba yung ibig sabihin ng restoration? Means bumalik, na-restore yung magandang relasyon nila na mag-ama. And I don't know right now, ikaw na nakikinig, ano ba yung dapat ma-restore sa buhay mo ngayon? Amen po ba? The Father's love represent the God, the Father, ready to receive His children's. Totoo yan. Na yung prodigal son, yung ama, yun yung representation ng God's heart, God's love sa ating lahat. It represent God's heart. It represent God's love sa buhay ng bawat isa sa atin. Lastly, build a godly households. Hindi pa huli ang lahat, kapatid. Build a godly households. Kailangan mag-umpisa sa mga magulang. Mag-umpisa sa pamilya ang totoong pagmamahal. Kasi kung hindi nag-umpisa sa pamilya, even you are in outside your home, hindi mo maipapadama yung totoong pagmamahal kung hindi nag-uumpisa sa pamilya ang true love. Amen po ba? So if we do it, follows to the whole generation. Pag yung godly households, yung nakikita ng mga anak natin, to the first, second, third generation, susunod yan. So it called as a family of God. Diba? Family of God yan. Di ba naalala nyo, Panginoong Jesus, hinahanap ka ng pamilya mo. Sabi nung nag-preach si Jesus sa salita ng Diyos sa crowded people. Anong sabi niya? Ang totoong pamilya ko ay yung mga nakikinig sa aking mga salita. So now, here in iRadio, we are God's family. Kasi nagkakaisa tayo na nakikinig sa salita ng Panginoon. Amen po ba? So, God is our Father. We are His children. So, God designed a family. May tayo na mapagmahal. In John 3:16, agape love. Amen po ba? One family pray together, love one another, teach together, forgive one another. And it shows that we love God so much. Amen po ba? And we are a model to our family. Tayo po maging modelo sa ating pamilya. How? The way you speak. Maganda ba? Gently ba? Nakaka-bless ba? Or na di-discourage sila? Nasa iyo yan. Alam mo yan. So, we choose to love and forgive over bitterness. Kailangan nang i-choose natin love, forgiveness, not bitterness. Amen po ba? Kasi pag nagmahal tayo ng todo-todo, love conquers all. Kahit nagalit ka dyan sa tao na yan, mapapatawad mo yan. Makaya mo siyang mahalin. Lalo na minsan yung mag-asawa, no? May conflicts yan. Pero pag ang sentro ay ang pagmamahal ng Diyos, maaayos at maaayos yan. Susunod ang mga anak. Amen po ba? O so anong ipapamana mo sa anak mo? Yung away, inggit, or yung love, yung agape love na nagmumula, unconditional love na galing sa Panginoon. Amen po? So remember, we are God's family. Above all, put love in the family. Colossians chapter 3, verse 14. Last verse natin. And above all these things, put on love, which binds everything together in perfect harmony. Amen po. God bless us all, and shalom, to God be all the glory. Amen. O yun. Yan ang maganda sa lahat, yung forgiveness. Nabanggit ninyo yan na importante yung pagpapatawad, lalo sa pamilya. Minsan kasi hindi maiwasan sa pamilya, yung magkakapatid, magkakamag-anak, nagkakaroon ng samaan ng loob. Hanggang sa pinababayaan nila, tumagal. Biro mo, magkakapatid, nakatira lang sa iisang bubungan, hindi nag-uusap.
Yes po. Yan ang hindi maganda. Matuto tayong magpakumbaba, magpatawad. Paano naman kung humihingi ka ng tawad, ayaw ka naman patawarin? Paano kaya yun? Di ba ang sabi ng Biblia, pag hindi ka nagpatawad, hindi ka rin patatawarin. Yan ang sabi ng Biblia. So, kung hindi natin patatawarin ng kapwa natin, hindi rin tayo patatawarin ng Diyos. At sino tayo para hindi magpatawad? Kung Diyos nga nagpapatawad sa atin tayo pa kaya? Dapat ba sige tayong marunong magpakumbaba at humingi ng tawad sa Panginoon at Yes po. magbigay din ng pagpapatawad sa ating kapwa. Yan ang mahirap. So itong pinag-uusapan natin yung family love. Paano kung ang family love mismo sa loob ng bahay nagkakaroon ng mga issue na katulad nito? Na hindi Kaya naman, nga po, hindi ito mga Kristiyano, hindi mga believer to. Paano ngayon yan kung hindi believer? So, ang ano po dyan, kaya nga po, kung lalo din po sa family ko, ang iba hindi believer, unbeliever po sila. So, maraming conflicts po, Papsi, yung pamamaraan ng paniniwala natin. Minsan dyan po tayo nag-alitan sa pananampalataya ng bawat isa. Pero sa isang pamilya, it doesn't matter anong relihiyon niya, anong paniniwala niya. Basta ang mabind sa family, yung pagmamahalan, pagrerespetuhan, at pagpapatawaran po. Diba? Yun po kasi yung mag-aayos po sa gusot sa pamilya. Yung magpatawad ka, umintindi ka, respeto sa isa't isa. Ayan. Yan kasi ang problema sa hindi yung sinasabi naman na lahat ng non-believer ay ganito, no? Na wala silang pakialam sa pakiramdam o nararamdaman ng ibang tao. Basta sa kanila, galit ako. Hindi kita kakausapin. Sa Christian kasi sa atin merong parang nagko-convict sa atin Yes po. Kasi The Holy Spirit. ang turo ng Panginoon sa atin maging humble tayo katulad ng Panginoon Kahit tayo na yung naapi, tayo pa yung humihingi ng nagpapakumbaba. Hindi ko naman nilalahat ng mga non-believer na sila kapag naargabyado mo sila, ngipin sa ngipin ang labanan ninyo dyan. No? Kaya yan ang hindi maganda. Ang papano ngayon niya kung ganun ang sitwasyon sa isang pamilya? Kaya nga sabi niya, Papsi, sa Ephesians chapter 4:29, speaking gently, kindly. Kahit inaaway ka na, kasi ikaw yung nakakakilala sa Panginoon So, ang gawin mo naman, para humupay yung galit, humupay yung gulo, gusot, ikaw na lang yung magpababa na makiusap ng maayos, speak kind, speak gently, kahit sinisigawan ka na, ganun pa rin yung ipakita mo para yung galit na yon ay maibsan, mawawala din yun kung may maririnig na nagpapakumbaba. Kung may naririnig na nag-speak ng gently, kung may naririnig sa isang loob ng pamilya na nagsasalita ng malumanay, maayos, mabuti. So, mahihil po yung pains na sa puso ng isa't isa. Okay, may tanong dito. Sabi niya, Pastor, may question po ako. No offense. No offense mean to anyone who is gay or lesbian regarding my question. Ito. Sabi niya, since our topic is love, how should believers or Christians respond to gay friends or family members? How can we minister to them aside from prayer? Okay. So, ganito po yung pag-ano natin dyan. Ako din, sa family ko, meron ding ganyan na even me, galing din po ako sa ganyan. Pero nung ako ay nasa ganyang situation, I never heard my mom sinusumbatan ako. I never heard my sisters and brothers na sinusumbatan ako, kundi nakikita ko yung ina-accept nila kung ano yung meron ako at that time. Hanggang sa dumating na lang yung panahon na
ang Diyos na ang kumilos na ginamit pa rin yung kapatid ko na naging unang Christian siya, nakakilala sa Panginoon. And ang ginawa niya pala nung at that time, nung nandun na sa church na yun, humingi siya ng panalangin sa buong congregation to pray for me kasi sabi niya, i-pray natin yung kapatid ko kasi maiimpyerno siya. So, yung prayer na iyon, ayun po yung ano ng Panginoon for me. Yung kaya kung maraming nagpipray sa isang family, sa mga ganyang situation na may mga gay, mga lesbians, ang kailangan po natin dyan, intindihin natin sila. Huwag po natin silang salitaan ng mga masasakit na salita. Kasi kung ginagawa po natin yun, mas lalo nilang ipupursige yung feelings nila na yun. Kasi ang enemy, si Satan po, hindi po natin siya si Satan kailangan gusto niya may makabig siya sa kanyang kaharian. So yung mga lesbian and gays na yan, we need to pray for them. Show love, show respect. Irespeto natin sila. And let God will change them. Katulad din natin, di po ba? Sino bang nag-change sa atin? Galing din naman tayo sa masamang yung mga pinaggagawa natin, kung ano yung kasalanan na ginawa natin, di ba? Si Lord lang din naman ang nagbago sa atin. So through encounterment of God, magiging din sila, mababago din sila. Anyway, hindi natin sila mahusgahan. Hindi natin sila pwedeng ganyan ang ginagawa mo, ano ka ng Panginoon. Just only speak gently and kind to them. Kasi yun yung mag-ano sa kanila, hindi pwedeng hindi titimo sa kanilang isip at puso yung magandang pakikipag-usap, yung pag-advise ng mabuti, especially if you speak the love of our Lord Jesus Christ and speak the words of them, the word and love of God will not empty and void. May mangyayari at mangyayari. Kasi galing din ako dyan sa situation na yan. So, ang gawin po lang natin dyan sa mga yan, we will not judge them. Only God can judge them. All we need to do is advise them, tell the truth na yung relationship na yan ay hindi galing sa Panginoon, galing yan sa evil. So, kung hindi man niya tatanggapin, then respect. Natin yung na at least nasabi mo na, and then let the Lord do it what is right in their lives po. Amen. May tanong din ako tungkol sa ganitong sitwasyon at pasintabi po sa mga lesbians at saka mga gays ganun talaga sila yung kanilang puso kasi nabasa ko yung article na ito na pagiging isang tomboy o isang bakla is psychological. Merong hormone sa katawan ng tao na kulang kaya nagiging gano'n ng isang tao. Yes po. May na-meet ako mga ganitong tao na isang bakla o isang tomboy, iba-ibang mga tao ito. Pero Kristiyano sila. And in fact, mas aktibo sila sa church. Sila pa nga mga leader, Yes. Nagli-lead pa ng Bible study ito at ng mga choirs. Ang tanong ko rito ay sila ba accepted ng Panginoon sa ganitong sitwasyon kapag Ganito po kasi yung Papsi, hindi problema na ang gays, lesbians papasok po sa ating pananampalataya. Kasi si Lord tinanggap niya lahat wala siyang pinipili. So sa church natin, kung may papasok na ganyan sa church, we need to welcome them. But actually, yung pagsasabi na patayuin sila in the pulpit, hindi po pwede. Hindi po natin sila pwedeng patayuin kasi the pulpit is holy. That is sacred to the Lord. So hayaan mo lang sila na makikinig hanggang sa si Lord na yung mag-convict sa heart, alam, mali pala itong ginagawa ko. Hanggang sa matanggal na lang lahat yung masamang nandun sa nila, sa inner part ng buhay nila. At makikita mo naman you can see in their actions kung talaga na
sila ay binago na ng Panginoon. Kasi maaano mo yun, may discernment tayo kasi eh. You discern that person. If it is truly transform or ano. Kasi sa loob ng church po kasi makikita mo mga tao holy talaga eh. Pero sa labas, kumusta? Kasi makikita mo sa labas kung totoo nga ba siya na nagpapakita ng holiness sa loob ng church. Kaya ang ano po doon sa akin as ano din na nagha-handle po ng isang gawain. Welcome po lahat. Hindi po ako nag-ano na hindi ka papasok dito, hindi ka karapat-dapat. Hindi ko po ginagawa yun. Huwag po nating gagawin yun. Welcome everybody. Kasi si Lord, wala siyang pinili kahit isa. Minahal tayo lahat ng Panginoon. Pero ang ano lang, yung question mo, Papsi, na pwede ba silang tumayo doon sa pulpit? Hindi po. Hindi po natin sila pwedeng patayuin. Yan kasi Ang tinanong gawin lang natin, let them sit down and hear the word of God hanggang sa maiano nila in action. Magagawa nila sa kanilang mga action po. Yun lang po yung ano ko. Hindi ko lang po alam kung sa ibang mga pastors, mga leaders, kung ano rin po ba yung... Pero in my own, yun po yung masasabi ko lang po, Papsi. Okay. Kasi tinanong ko yung pastor kinu-question ko. Sabi ko, pastor, pwede ba yun? Ganon na pinagsasalita mo sa pulpito. Ang sabi niya, sino ako kung para maghusga? Kung yan ang yan ang puso niya, yan ang gusto niya, hindi ko siya pipigilan. Pero pastor kako, hindi ba pinagbabawal sa ating paniniwala yung mga ganyan yung kanilang pananaw sa buhay? Sabi niya, ang Diyos na lang ang huhusga sa kanila. Hindi ako, sabi niya. So, hindi na ako nagtanong pa doon regarding that. And in the church, we need to do the disciplinary action. Kasi kung ang lalang disciplinary action po kasi sa church, edi, pwede pala sila, edi pwede din akong gumawa ng ganyan. Di po ba? So, na lang tayo, nagkasala na lahat. So, kailangan meron pong ano, kasi sabi ng Panginoon, we must be holy. You must be holy because I am holy. So sa kanilang buhay, we need to tell the truth, and the truth will set them free. Yung katotohanan lang po yung sasabihin natin. At sabi ng Panginoon, speak gently, speak kindly, speak love. Hindi yung, ganyan ka, hindi ka pwede gano'n kasi bakla ka, tomboy ka, ganyan. So, lalo silang lumalayo sa Panginoon. Yan. Sinusumbatan, ano. Sa pamilya naman kinakailangan natin ng respetuhan, galangan, mapaanumang uri ng sitwasyon. Kasi actually, yung iba nga, mas may pakinabang pa nga yung mga lesbians, saka mga bakla, no, o gays. May pakinabang pa daw sila kaysa sa yung mga normal na mga anak, ano. Pero we're talking about family love dito, na respetuhan. Kahit kahit ang pamilya ay puro mga straight, pero kung wala namang respetuhan ay baliwala rin, ano? Masisira pa siya. Especially kung the good relationship in the family will disappear kung walang respetuhan sa isa't isa. Ayan, totoo yan. May pamilya akong kilalang ganyan nagkawatak-watak sila Pero palagay ko, parang may lahi ata yung mother side na tomboyin yung mga babae. Parang ganun ang nila. Kaya nabanggit ko kanina na yung pagiging lesbian or gay ay psychological. Merong hormone imbalance sa katawan ng tao kung bakit nagaganon sila. Mahina po. Sabi ng mga psychologists naman, either sociological, ibig sabihin kung or environmental, siguro lagi niya nakakasama. Gagaya po sila. Puro mga lalaki ang kasama, kaya nagiging ganun siya. O kung puro mga babae ang kasama niya, kaya nagiging ganun din siya, no? So, yun yung tinatawag ng mga psychiatrists na depende sa kasama mo, sa environment mo, nagiging ganun ka rin. But the main point here ang pinag-uusapan natin ay ang pagbibigay ng love, family love sa family, sa ating pamilya, na kinakailangan
the family that prays together stays together. Stays together. Yan ang importante. Opo. Dapat nagmamahalan, nagpapatawaran, nagbibigayan, at higit sa lahat, Amen. respetuhan. Ayun. Kasi po, Papshi, wala po talagang perfect na family kasi may ibinigay si Lord na kanya-kanyang attitude, character, behavior ng bawat tao. So, talagang kung para maaano po yun, let the love of Jesus Christ remain in our hearts po. Amen. Okay. Alright. Tayo. Papshi, nasagot ko ba yung mga tanong? Baka hindi po sila satisfied. Si Lord na lang po ang magdagdag. I'm sure okay, satisfied naman sila kahit naman po tayo ganun din. Amen. Ayan. Pag-pray po natin, suki natin pinagpe-pray dito si Nanay Luz Conferido at saka si Mami Irene. At syempre, sino pa ba yung ating mga may sakit dito? Mami Irene. Mami Irene. Oh, yung dalawa lang natatandaan ko. Sorry kung may Pero mga... na-bless ako ni Mami Irene kasi umaano siya. Magaling na siya. In Ayan. Jesus' name. Ay, thank you. Praise Lord. Praise God talaga. Ano pong sakit ni Nanay Luz? Recovery na siya. Dati na... Recovery na. Kasi labas-pasok sa ospital eh. So... Recovery. Oo. Full recovery na lang. Oo. Yung iano Yan. sa kanya. At syempre yung ating birthday celebrant. Ayan si Yes Rejoice po. ngayon. Sis Rejoice. Sa ika-26 year ng kanyang buhay. 26 plus 10. 26 na po siya, Papsi. Sabi niya. 26 years old. Sabi niya Sabi 26 niya. na raw siya. Plus 10 nga ni. 36 ka na. 26 or 16? Tingnan mo yan. Sige po. Sige po. Okay, let's pray. Let's pray po. Mag-pray na po tayo. Ama namin na makapangyarihan sa lahat, nagmamay-ari ng langit at lupa. Nandito po kami, Panginoon, nagpapasalamat ng lubusan sa iyo, Panginoon, sa iRadio program, Lord God, na sa araw na ito, nagkakaisa na naman po kami, Panginoon, na nakinig sa iyong banal na salita, Panginoon. And thank you, Lord, na in-encourage mo na naman po kami na kailangan ang bubuo sa isang pamilya, Panginoon, ay yung pagmamahal mo sa amin para ito ang magbuklod sa pamilya namin, Panginoon, yung true love na nagmumula sa iyo, Panginoong Hesus Kristo. At Lord, nandito po kami, pinapanalangin, Panginoon, itong mga kapatiran namin, Lord. Lalo na si Rejoice na nag-celebrate sa kanyang 26th birthday, O God, or anumang edad niya ngayon, Panginoon. Thank you, Lord, for the gift of life na ibinigay mo sa kanya. Thank you, Lord, that you are always with her, Panginoon, sa tanang buhay niya, Panginoon, even na may ups and downs in her life. Ipinakita mo, Panginoon, kung gaano ka kabuti, katapat na Diyos sa kanyang buhay. Na hindi mo siya iniiwan, hindi mo siya pinapabayaan, kasama ang iyang asawa at yung mga gwapo na mga anak, Panginoon. Sa kanyang birthday, Lord God, Lord, sa kakulangan man, sa mga blessings na hindi niya natanggap, Lord, I know na ikaw yung magpupuno sa lahat, Panginoon, na galing sa iyong kaharian, Ama. So, give her good health, supernatural strength. Bigyan mo siya, Panginoon, lagi ng joy. That your joy is her strength to do your will in her life forever and ever, oh God. And nagpray din kami sa buhay ni Nanay Luz, sa full recovery sa kanyang karamdaman, Panginoon. By your stripes, O Lord Jesus Christ, she is healed. Mula ulo hanggang talampakan, Panginoon, mahugasan ang mga sakit, mga virus, anuman yung mga nagpapahina sa katawan ni Nanay Luz ay mahugasan sa iyong banal na dugo, Panginoon. Sa oras na ito, marireceive na niya, Panginoon, yung divine healing na nagmumula sa iyo at hindi na siya
mahospital at magkakasakit kailanman, O God. And even sa buhay ni Nanay Irene, Mami Irene, Lord God, thank you, Lord, for her life na talagang yung faith niya sa iyo, Panginoon, ay consistent, O Lord God. Hindi siya lumalayo sa iyo, kundi lalo pa Yes, siyang Lord. lumalapit, tumatawag, at punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng ligaya, punong-puno ng pagmamahal ang kanyang puso sa iyo, Panginoon. At Lord, I pray na si Mami Irene, Lord, she receive her full recovery, total healing sa kanyang Yes, buhay, O yes, God. Lord. Provide all their needs, Lord, sa gamot, sa pagpapahospital, Lord, provide everything. At lahat ng iRadio family, Lord God, na may makaramdaman, I pray, ipababa mo, Panginoon, yung Amen. divine healing mo to all of us, O Lord God. Even in the inner healing, yung emotions, palitan mo ito, emotional feeling, Lord, na parang nawawala ng pag-asa. I pray, Lord, na palitan mo ito ng pag-asa Yes, at Lord. pagmamahal na nagmumula sa iyo. Yung pag-asa, Panginoon, na nagmumula lamang sa iyo, Panginoon. Ang ibigay mo sa lahat ng iRadio family, tagapakinig ng iRadio, matagal man o bago man, Panginoon. Lord, I pray na yung hope namin ay ikaw lamang, Panginoong Hesus Kristo. Even sa iRadio program, Lord, pagpalain mo ito, panalahinan mo ito, Panginoon, especially the host, Papshi and Mamshi. I pray, Lord God, ano man yung hindi nila, yung minimithi nila, kagalingan man, Lord, ibigay mo todo-todo sa kanila, Panginoon. Bless them more and more so that they are forever blessed to be a blessing to others, especially sa mga tao na nangangailangan ng help, O Lord God, in their spiritual life, physical. Gamitin mo ang kanilang buhay, Panginoon, to be a blessing to many people in this world, O God. Yung mga pastors, leaders, na ginagamit mo, Panginoon, na nag-share ng word mo sa iRadio, Panginoon, I pray na panghawakan lang namin, Panginoon, yung mga promises mo, Panginoon, in your word sa buhay namin, Panginoon. And your will be done in our lives, Lord, not our will, O God. Healing sa lahat ng mga pastor, leaders in this program, Lord God. So, Lord, we thank you for everything, O Lord God. Thank you for your love, for your faithfulness, for your goodness, O God, to each and every one, O God. All the glory and honor belongs to you, especially thanksgiving, adoration, O Lord God, for you alone, O God. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, in Jesus' name, Amen. Amen. Pastora Mary Jane, salamat po. At, thank you po, Papshi. Thank you, everyone. Thank you po. Love you all with the love of our Lord Jesus Christ. Bye po. Mama, chup chup. Salamat po, Papshi. Sige po, God bless po. God bless you po. Ayan. Wala, nawala. Ano ba yan? Likot ko kasi. Ayan. Family. Ang ganda ng message. Actually, nung Sunday, Papshi, yan din yung namin, yung message ng aming pastor. Family love matters. So, lagi daw po nating let's put on love daily daw po. And laging uunahin yung pag-ibig kesa sa mga pagkakamali. Kumbaga, yun, lagi daw nating sa Bible daw po, yung makamundo daw po, I love you because ... Pero ang sinasabi po ng Bible, I love you even if. So kahit ano pa yung kapamilya mo or yung mga kaibigan mo, dapat sa lahat ng panahon, love mo sila. Kaya love na love kita eh. Kaya pala. Hindi, importante yung marunong magpatawad sa pamilya. Yes. Yun yung hindi maganda yung may samaan ng loob sa family, kasi yan yung bulok na sumisira sa pamilya. Kapag mayroong samaan ng loob sa isa't isa, yan ang nakakasira ng pamilya. Pamilya yan dugo mo yun, laman at dugo mo yun. Pagkatapos magkaaway kayo. Hindi maganda yun. Dapat pamilya, nagmamahalan, nagtutulungan, naggagalangan, yung respeto. Yun ang importante. At higit sa lahat, may takot sa Diyos.
Kaya ngayon tanong ko kanina kay Pastor Maribik, paano kung hindi sila Kristiyano, non-believer, gano'n, ano? Paano ngayon yan? Basta may galangan, may respetuhan. Hindi naman lahat kasi ng non-believer gano'n. 'Di ba? So Yes. basta importante may respetuhan sa bawat isa. Yung baga matanda yan, kuya mo yan o ate mo yan o gano'n. 'Di ba gano'n sa atin, tradisyon natin yan? Yes po. Na kapag ka matanda sa'yo, tumahimik ka na. Huwag ka na lumaban. Gano'n. Correct. Kailangan mo i-respeto pag mas matanda sa'yo. Pag inutusan ka, sumunod ka na lang. Ganun yan yan ang ugaling Pilipino. Sa mga puti kasi hindi sila ganun Hindi sila ganun. Basta, I'm right. Tama ako. Ganun sila. It doesn't matter kung ate kita, kuya kita. Hindi ganun sila. Kaya, maganda ang nating mga Pilipino. Siguro mga Asians ganun din. I've seen yung mga Chinese, Hapon, ganun din sila. Mga Koreans po. Korean, ganun din, ano? Siguro mga Asian, ganun siguro. Nature natin, mga Asian, ganun siguro ang nakagisnan natin, ano? Pero sa mga Western countries, Europe, yan, hindi sila ganun. Iba yung ugali nila. Okay, thank you, Pastor Mary Jane Savoy only sa in-share nyo ngayong gabi. And I have to go. Nako, ilang araw na lang. Tapos na. Alam mo yung devotion ko kaninang umaga. Sabi ko, pagbukas kong ganun, the days are numbered. Sakto Sabi ko, naku po. 5 days na lang. I know, right? Uuwi na. Uuwi na yung Leon. Ay, grabe. Patay na naman. Okay, tayo magpaalam na. Baka kung saan na naman mapunta yung sasabihin ko. Thank you guys. Paalam ka na? Yes. Maraming salamat po sa ating mga viewers na tumutok mula umpisa hanggang katapusan. And sana po patuloy niyo pa rin po suportahan ng iRadio. Lagi po kayong manonood and always pray and be happy. God bless everyone. Sa ngalan po ni Ma'am Shi Karim Pascua. Ako po si Rejoice Orfilia. Okay. Good night and God bless po sa inyong lahat. See you tomorrow. Bye-bye. Bye, Pachi. Love you, Mama. Chup chup. Nga pala. Teka muna. Saan ang lakad mo mamaya? Dito nga lang po kami sa bahay. Kala ko lalabas kayo Kasi sabi ni Ma'am Shi, mukhang may pupuntahan daw kayo Ay, hindi pa ako kasama sa kanila Sa 19 pa po kami, bibisitahin namin si Mami Luz tsaka si Mami Irene. I see. Okay, sige. Bye-bye. Ano ba yan? Ba't ito lumalabas? Ay, naku. Babush! Sila lang yung magpa-party ngayon. Ha? Hindi ka sinama? Walang birthday celebrant. Hindi ka sinama? Kasi nga, family love first. Kala ko ba sabi family ka raw. Sige. Alright. Bye-bye. Bye-bye. Pasok ang asawa ko, baka magselos. Ganun. Sige. Good night, guys. Bye-bye. Here's Rejoice. Bye-bye. mananatili sa'yo.
Pagmamahal mo ay kalinga at sandigan ko, di magbabago pangako mo. Salita mo'y panghahawakan sa iyong lamang. Matatagpuan sa iyong lamang. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sana lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sana lihim. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sana lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sana lihim. Isaiah 4:6. There will be a shelter to give shade from the heat by the day, and the refuge and protection from the storm and the rain. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay, O Panginoon. Ang puso ko'y sa'yo magpapakailanman. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay, O Panginoon. Ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay, O Panginoon. Ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sana lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sana lihim. Mananatili sa iyong lilim, sasambahin ka sana lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sana lihim. Psalms 91 verse 1. He who dwells in the shelter of the Most High will abide in the shadow of the Almighty. God bless. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.